Ano na nga bang mangyayari kay Bong Revilla matapos siyang maaresto dahil sa flood control cases niya? Ako po si Jairo Boliedo at pag-usapan natin ang kaso ni dating Senador Bong Revilla. To recap, may dalawang kaso pong kinaharap si dating Senador Revilla dahil sa flood control corruption. Una, graft or katiwalian, at pangalawa, malversation o kasong may kinalaman sa hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan. Ito po mga kaso na ito ay sinampa ng Office of the Ombudsman nitong January 16, 2026. Ito pong mga kaso ay nag-ugat sa 92.8 million na ghost flood control project sa Bulacan. May separate video po ako tungkol dyan, pwede nyo pong mapanood para sa mas maraming detalye. Lumabas ang warrant of arrest ni Revilla nitong January 19 mula sa 3rd Division ng Sandigan Bayan at bago pa man siya maaresto, sumuko na siya sa Philippine National Police. Ginawa niya po ito dahil non-bailable o hindi pwedeng magpiyansa doon sa kanyang malversation case. In other words, sure na makukulong talaga siya. Pero hindi po sa pagkakaaresto at pagsuko ni Revilla natatapos ang proseso. From PNP, humarap si Revilla nitong January 20 sa Sandigan Bayan. Importante rin kasing humarap si Revilla dahil korte rin po ang magdedesisyon kung saan siya kulungan ilalagay. At base sa desisyon ng Sandigan Bayan, sa Quezon City Jail makukulong itong si Revilla. Doon po yan sa Payatas, ang designated jail para po sa mga flood control cases. Nasa loob mismo ako ng courtroom nung pinag-usapan kung saan makukulong itong si Revilla. May kaunting discussion lang. Gusto kasi ng kampo ni Revilla manatili under custody ng PNP itong dating senador for security reasons daw. Ang kaso, may sulat mismo si PNP Chief Jose Melencio Nartate sa Sandigan Bayan na sinasabi sa korte na baka kung pwede, wag sa ilalim ng PNP ilagay itong si Revilla. Ang issue ng PNP, pera at mga tauhan daw, plus mga high-risk suspects daw ang nakakulong sa kanila. Alam nyo sa dulo, nagdesisyon pa rin talaga ang korte na ilagay sa Quezon City Jail itong si Revilla para rin daw maiwasan yung perception na merong special treatment sa kanya. Sa usaping bail naman po, non-bailable o hindi nga po pwedeng magpiyansa sa malversation case niya. Pero pwede po sa graft case niya. Kaya itong si Revilla, nagpiyansa pa rin siya doon sa kanyang graft case na pending naman sa 4th Division ng Sandigan Bayan. Pero kahit nagpiyansa siya sa kasong yan, makukulong pa rin siya dahil nga po non-bailable yung malversation niya. Later on, pwede pa rin subukan ni Revilla na manghingi ng piyansa para sa kanyang malversation case sa pamamagitan po ng petition for bail. Huwag natin kalimutan na nagawa dati ni yumaong Senador Juan Ponce Enrile na makapagpiyansa sa non-bailable niya na plunder case in relation to the pork barrel scam. Supposedly, hindi nga po pwede magpiyansa para sa non-bailable offenses katulad ng plunder, pero ito pong si Enrile pinayagan on humanitarian grounds. Kung gugustuhin ni Revilla na dumaan sa ganyang ruta, kailangan niyang magkaroon ng mabigat at compelling na reason para payagan siya ng mga korte natin na makapagpiyansa sa kanyang malversation case. Pero sa ngayon nga po, bagsak muna sa Quezon City Jail itong si Revilla. Back to detention siya, less than a decade matapos siyang mapawalang sala sa pork barrel cases niya.